contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Panggagadya ng isang pulis Maynila hulog sa bitag ng T3. Target ng Kolokoy na pulis mga jeep na walang sticker. Napalatandaan daw kung nagbayad ng pobreng tsoper 10 pisong butaw. Narito ang report. 28 ng Nobyembre, bandang alas 5 ng hapon, pabalik na raw sana sa terminal ang jeepney driver na si Ronnie. Pero sa kahabaan ng Taft Avenue sa Maynila, isang traffic police daw ang pumara sa kanya. Hinuli niya ako kasi bawal nang dumaan sa top. Tagal na, 5 taon na akong bumabiyahe dito sa MCU Rotunda. Ayan lang nangyari sa akin, nahuli ako. Ang nakapagtataka, hindi lang daw siya ang pasaherong jeep na may rutang MCU Rotonda ang dumaan ng araw na yon sa Pedro Hill, Taft Avenue. Pero tanging siya lang daw ang hinuli ng pulis na kinilalang si PO3 Presilio Tongol ng Manila District Traffic Enforcement Bureau. Bakit ang dalawa, 3 kami nagsunod? Ako lang hinuli niya. Kasi wala akong sticker eh. Yun ang sagot niya. Katwiran daw kasi sa kanya ng pulis. Sabi niya sa akin, malaki daw ang komisyon niya. Basta paghuli niya sa akin. Ang mga jeep daw kasi na may nakadikit na sticker na bandila ng Pilipinas sa harapan na kanilang mga sasakyan ay malayang nakakadaan at nakapagsasakay at baba ng pasahero sa nasabing lugar. Ayon sa ilang jeepney driver dito, matagal na raw itong kalakaran sa lugar. Pag may sticker ka, makakaraan ka rito. Hindi ka huliin. May lagay ka na yun kasi may sticker ka naman eh. Pinatunayan rin ito ng presidente ng kanilang samahan. Ito po ay bahagi po ito ng, sabi nga po natin, money scheme doon sa usapin po ng sa karsada at pagpapakita po ito ng proteksyon. Ano? Na pag may ganito ka ay hindi ka huhulihin ng mga enforcer o ng ibang enforcer sa mga bahagi po ng ruta. Sa pag-iimbestiga ng Bitag T3, napagalaman namin at tama ang rutang binabaybay ni Ronnie nang mahuli siya ayon sa prangkisa ng kanyang pinapasadang jeep mula sa LTFRB. Inikutan namin ang lugar kung saan hinuli si Ronnie. Sa pole sa aming kamera, ang mga jeep na may biyaheng MCU na malayang nakakaraan sa nasabing ruta. Pero kapansin-pansin ang hindi pagsita sa kanila, lalo na nang may sticker na nakakabit sa kanilang mga sasakyan. Paano nga naman sila masisita kung ang tagasita ay absent ata? At sa pagmamatsyag pa ng Bitag T3, hindi rin nakaligtas sa aming kamera ang lalaking ito na palagi ang inaabutan ng mga barya ng mga driver. Inilapit ng Bitag T3 ang reklamo sa Manila Traffic and Parking Bureau sa Manila City Hall. Agad naman ipinatawag ang narareklamong pulis na si PO3 Tongol. Sa tanggapan ng MTPB, itinanggi niya ang paratang. Ano dito, sir, diba? Meron tayo mga rerouting sila. Ano yun, yung mga kasabayan daw siya eh. Nabilis na lang ako ng service. Hindi ko na pwede pagsabay-sabay yung ulihin. Habang ang mga kawani mismo ng MTPB nagulat sa bagong ruta na sinasabing Kolokoy na polis. Nang puntahan rin namin ang sinasabing alternate route ni POT Tongol, wala man lang karatula o paalaala sa mga jeepney driver tungkol sa bagong daan. Sa pag-uusisa pa ng Bitag T3, walang bagong ordinansa na ibinababa patungkol sa rerouting ng mga pampasaherong jeep na dumadaan sa Taft Avenue. Ito'y ayon sa Manila City Hall at MDTEU. Naku naman, PO3, matuwirang ka lang din naman, baluktot pa. Ayusin mo ang trabaho mo. Alam niyo mga kapatid, kaya ho may Bitag T3, may T3 Enforcer. Kasi dito ho na didiscover yung mga itinatagong mga scheming and scamming, estilo ho ng mga modus tulad ng mga sticker-sticker. Naging malikhain na sila. From simple modus to ano-ano mga kinakabit mga borlolo.